The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Morning, 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 Pastor Jeff. Good morning, Brad Ted. At siya, ayan na. Naku, happy Sisimula Friday na, sa'yo, Brad Ted. Pastor. Eto na, kailangan ka namin agad-agad. Medyo mainit ang ulo ng mga kapatid natin sa comment section. Dun sa katatapos lamang na ugnayan natin sa DOTR. Wag po kayo kay Asek magalit, ha? Siya po'y tagapagsalita lamang din naman. Hindi po siya ang nagdesisyon Opo. na Actually, wala po silang budget. Sila ang Oo. nagpapatupad. Sila po ang ng nagpapatupad. proyekto. Wala po siyang kinalaman na wala pong budget ang ilan pong train stations natin. Pero And ito, definitely, mga kapatid, gusto nila matapos yan. Kasi course. departamento po nila yan. Anyway, Eto na muna. MRT7, makikinabang sana dyan si Brad Jeff. oo. Oo. I'm sorry, MRT4. Tayo. MRT4, hindi MRT7. Mga MRT4. taga Bulacan area, Hindi, makikinabang doon. MRT4. Yung Papunta sa na ng MRT7. Rizal. Papunta na ng Rizal. Oo, kaya Yung Antipolo. itutuloy na. Oo. All the way yung train natin. Huwag kayong mag-alala. Sige, okay. Huwag kayong mag-alala. Andito na si Pastor. Pampakalma ng Ito. inyong nag-iinit na damdamin. Pero ito, may letter tayo Okay. sa mga kapatid natin na gusto pong humingi ng, o isang guni ang inyong mga problema kay Pastor Jeff. Pwede po kayong sumulat. Hanapin nyo lang po siya sa Facebook. Ito ang letter natin ngayong umagang ito ng Friday, Pastor Jeff. Sabi niya dito, Sige, siya, basahin mo. Pastor Jeff, magandang araw po sa inyong lahat. Dalangin ko na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ang aking liham. Lumiham po ako sa inyo dahil mabigat po ang puso ko. Parang may mga sugat na kahit ilang beses ng tapalan, gamutin, patuloy pa rin ang paghapde. Ilang taon na ang nakalipas mula nang madiskubre ko ang pagtataksil ng aking asawa. Isa yun sa pinakamapait na yugto ng aking buhay. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos, pinili kong magpatawad. Pinili kong muling bumuo ng aming pagsasama. Nakikita ko naman pong pagbabago sa kanya. Mas present na siya, mas maayos nang makipag-usap at ginagawa ang lahat para maibalik ang aking tiwala. Pero ito po ang bumabagabag sa aking kalooban. Bakit kahit pinili ko ng magpatawad, bumabalik pa rin ang sakit? Minsan, isang salita, isang lugar, o kahit ang katahimikan ay parang nagsisilbing paalala sa akin ng nakaraan. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil hindi ko pa talaga siya napapatawad ng buong buo, o bahagi lamang ito ng proseso ng paghilom. Ayokong manatiling bihag ng nakaraan. Pero minsan, parang ang hirap bitawan ng takot at kirot. Takot na baka maulit muli ang lahat. Paano ba talaga magpatawad ng buo? Paano ko mapapatahimik ang mga boses ng pagdududa at sakit na bumabalik-balik sa isip at puso ko? Alam ko pong gusto na ng Diyos na mamuhay ako sa kapayapaan at kalayaan. Pero bakit parang nakakadena pa rin ako sa mga alaala ng kahapon? Pastor, humihingi po ako sa inyo ng payo. Mayroon po ba kayong maibabahaging talata mula sa Biblia o aral na makatutulong sa akin para tuluyan ng makalaya sa bigat na nararamdaman? Maraming salamat sa oras na inilaan ninyo para basahin ang aking liham. Naway gamitin po kayo ng Panginoon upang makapagbigay liwanag at pag-asa sa aking puso. Nagpapasalamat at nananalangin, Felma. Nako. Yan. Mabigat siya. Pasok lang taon. Yan ang pinagdadaanan ni Felma. Yan. Sige. Pilitin nating pasukan ng salita ng Diyos. Anyway, salamat sa pagliham sa amin, Ate Felma. No? Aminin ko, hindi madali ang pinagdadaanan mo. Pero isa lang din masasabi ko sa iyo, hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo ngayon. Sa tagal ko na po nagpapastor, isa yan sa pangkaraniwang challenge ng isang individual na nasaktan ang magpatawad. Lalo na, no, Ted at Jack, kung ang taong nakapanakit ay malapit sa iyo. Yung ine-expect mo magmamahal sa iyo, ay siya pang nanakit. So, kung ibang tao, mas madali tanggapin eh. Pero yung taong ine-expect mo magmahal sa iyo,
Yun ang masakit. Well, the good news naman, nasambit mo na nakikitaan mo ng pagbabago yung asawa mo. Sabi mo, mas present na siya, mas maayos lang may pag-usap, ginagawa niya lahat para, alam mo yun, mabalik yung tiwala. Okay yan, sige, let's set some foundations lang. And Ted at Jack, itong mga ganitong mga diskusyon, inaabot to ng linggo para mapag-usapan. Pero dito, meron tayong short window lang, 5 minutes or less. Kaya, pagpaumanhin nyo kung hindi ganun makover lahat. Pero let's set some foundations here, Ate Felba. Una, sabi sa Biblia, what God has joined, let not man separate. So, ibig sabihin, kakampi mo ang Diyos kung ang direksyon mo ay mabuo ang marriage mo. Okay? Pangalawa, tandaan mo, Ate Felma, na ang pagpapatawad ay isang desisyon. Ngunit ang paghilom ay isang proseso. Minsan kahit pinili na nating magpatawad, ang mga sugat ay nangangailangan pa rin ng panahon upang ganap na maghilom. So, Ate Felma, huwag kang mainip sa lubusang paghilom. Darating yan. Ito yung Bible verse ko para sa iyo ngayon. Sabi sa Galatia 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ang sinasabi dito, Ate Felma, huwag ka raw mainip, huwag kang mapagal. May perfect timing si Lord. Minsan mas concerned nga siya baguhin yung puso natin. More than baguhin yung circumstances. So, pangatlo, last na po ito, alalahanin mo na ang pagpapatawad ay isang kautusan ni Jesus sa atin na mga may pananampalataya sa Kanya. Ang sabi niya rin sa Biblia, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ko sa inyo. Okay, nasa rin yan, the Lord's Prayer na tinuro niya sa mga disipulo niya. Forgive, di ba? As I have forgiven you. So, Ate Felma, sana nakatulong sa iyo to. No? Basta tandaan mo lang, walang nalugi sa piniling magpatawad. Hindi kayong, parang nalugi ako, nasayang ang buhay ko, namuhay ako sa forgiveness. Walang nalugi. Kahit sabihin mong hindi nagbago yung asawa mo, ikaw nagpatawad, mas magaan ang buhay mo, mas maganda ang dating sa'yo ng blessing. Because forgiveness is more for you, more than for the other person. So, Galatia 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Manalangin tayo, Ate Felma. Lord, maraming salamat po dahil ang pagpapatawad ay mahirap pero hindi imposible. Lord, kami nga napatawad mo sa krus ng Kalbaryo kahit kami mga makasalanan pa. Lord, it's a choice. More than an emotion, it's a decision to choose. It's a decision to choose to forgive. Kaya Panginoon, tulungan ang Panginoon ang mga taong hirap na magpatawad. Papasok ang taon, kakapasok pa lang, dinadalangin namin na simulan nila to na may magaang puso, magaang damdamin sa pagpili sa pagpapatawad kaysa pagtatanim ng galit sa kapwa, lalo na sa mga taong nasa immediate family nila. Salamat po dahil alam namin magiging maganda ang taon ngayon dahil forgiveness is just around the corner. In Jesus' name, Amen. Amen. And Lord, we pray once again para po sa safe po na biyahe ni Brad Jeff at ang kanyang mga kasamahan. Lord, lagi niyo po siyang aalagaan at papatnubayan. Salamat po muli sa magandang aral na ito, lalo na po sa amin pong mga kapamilya, kakilala at mga kaibigan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Opo. So Brad Jeff, salamat na marami sa iyong paalaala. Kasi baka itong iba na nagko-comment dito, sabi nila, patawarin mo na daw yung mga magnanakaw. hindi ho kayo. Ibang usapan yon. Ito sinasabi po ni Brad Jeff dito. Ito po ay may kaugnayan dun sa sulat po ni Ate Felma. Yan. Okay. Sige. So Brad, you're coming home? Yes, Brad Ted. Sa Monday, balikan tayo sa studio. Tomorrow, nasa Manila na ako. Ay, salamat na marami. Kaya nga, safe na pagbabiyahe sa iyo. I'd like to share this, this moment, no? Kami ni Chacha. Well, kahapon, ito yung minsan may mga bagay na talagang iisipin mo, Brad Jeff. No? Baka makabigay ka rin sa amin dito ng advice, no? Kung paano natin ito dapat tatanggapin. Kahapon, nakatanggap ako ng informasyon na yung isa naming kaibigan, pumanaw na pala. So, ako'y nagulat. Sabi ko, hala, hindi ko na malayan, hindi ko na balitaan. So, anyway, napakabuting tao
Opo, wala pa siyang 65 actually. Oo. Dinalaman namin. So sabi ko, ay sige, so gagawa tayo ng paraan para tayo makapagbigay ng ating paggalang. And a few minutes after, eto pa isa na naman. Yung isa pang kaibigan din nung pumanaw, actually boss nung pumanaw, ay pumanaw din. Enero a primero ho pala. So sabi ko, ano ba ito? Napakabata rin sa edad na 63. So si Chacha din, minansahe ko siya at eto nga yung hindi magandang balita. So sabi ko, parang dalawa ito, no? Na kaibigan mong matalik actually, kaibigan mong mabait, parehong nawala. So inisip ko talagang, ano ba ito Lord, no? Kung sino pa, alam niyo ho yun, kung sino pa, sila pa itong nauuna. Paano natin dapat tanggapin yung Brad? Yung ganong sitwasyon na nawawalan ka ng mga tapat na kaibigan, alam mo mababait na mga individual, ang daming taong tinutulungan, ang daming mga manggagawang binibigyan ng kabuhayan, pero sila pa ang nauna. Parang dating Brad, may gusto kang mauna. May iba. ikaw talaga. Ikaw talaga, Brad. Wala akong sinasabing ganun. Sabi ko nga kay Chacha kanina dito, naniniwala man ako, lahat tayo may takdang panahon. Di ba? Lahat yan may takdang panahon. Kasi death is inevitable. Some people die young. Some people die old. Some people don't die. Okay, go ahead. Well, Brad, ihintayin ko yung sulat mo. Sumulat ka sa akin, sasagutin ko yan. So, parang ang katanungan dun sa dulo, Pastor, ba't ganun? Bakit nauuna pong kunin ang mga mababait? At nandito pa rin po ang mga Ay, naku po, wag na yun. Sige. Oo. Anyway. Well, in a nutshell, Brad, talagang ako rin. May funeral din akong i-attend to pag-uwi ko. May mga katanungan din ako na bakit ganun, bakit ito pa nagka-cancer, bakit it just shows that ultimately God's ways, yung mga galawan ng Diyos, plano ng Diyos is different from our own perspective kasi hindi natin nakikita yung future kung sabihin ni Lord, Ted, kung pinahaba ko pa yan, alam mo ba natitirang buhay niya? Kasi may kwento sa Bible na ganyan nag-request siya, isa siyang hari na mamamatay na, sinabi na ng propeta, ito na itakdang araw mong mamamatay, so and so, kung ilang linggo, ilang buwan. Nag-request siya, pa-extend mo naman kay Lord. Alam mo si Lord, pinagbigyan siya, pero nakasama pa sa part niya nung humaba pa yung buhay niya. Nagkasala pa siya against kay Lord. So, minsan may mga tanong na maaaring sa langit na natin masasagot, brother, makukuha yung sagot, brother. So, kaya pala, Lord, ngayon nagtitiwala ako sa iyo. Parang isang batang paslit, maraming tanong sa tatay. Bakit bawal ako mag-cotton candy? Kasi anak, pupunta tayo ng buffet. Hindi tama yung timing mo. Magsunod lang ako na bahala. So may mga ganun, Brad Ted, na yung sovereignty ni God. Amen. We just have to submit to His sovereign will. And I'm sure may mga tanong tayo na sasagutin natin yan in the future. Gusto bang malaman na yung sagot? Hoy, ayoko pa. Akala ko ba't mo tinatawag pangalan ko? Oo. Baka gusto ayoko malaman ng sagot. Marami pa tayong gustong gawin sa buhay. Wow! Ayoko muna malaman ng sagot. Sagot ba saan? Doon sa katanungan nga. Ayoko. Kasi sabi nga, baka pwede doon ka na sa langit sagutin. Ayoko. Oo. Okay pa tayo dito sa lupa. Okay. Gusto mo na pero gusto ko mapunta sa langit. Oo. Wag po muna ngayon. Sabi mo nga, lahat tayo may takdang panahon. Pwede po, Lord, wag muna. Okay. Smile naman kayo Friday ngayon, ha? Alright, so Brad Jeff, New Hope, New Beginnings. We'll catch you again on Monday. Have a safe trip. And sa ating mga letter senders po, keep it coming. Handa pong tumugon dyan sa inyo si Brad Jeff Eliscopide. Salamat, Ate Felma, sa iyong ibinigay din sa amin na inspirasyon. Okay, so Brad? Brad Ted, imbitahan ko lang din sila bukas. Sa online naman natin. Online naman yan. Available na po yung preaching. Tomorrow po, 4 p.m. sa Rebuild City Church online. Facebook at YouTube po yan. Search nyo lang, Rebuild City Church. Magpipreach na po ako ng 4 p.m. tomorrow. So magkita-kita po tayo. Sa Sunday, nandun na po ulit ako sa
Fairmont Hotel ng alas 10 ng umaga. So magkita-kita po tayo. Yan, Brad Ted. Alright, sige. So, thank you, Brad. We'll catch you on Monday serving the people. Brad Jeff Eliscopides.